Gumawa ng aksyon ng US para pilitin buksan ang Strait of Hormuz. Pero may hindi inaasahan na nangyari. Binuksan nila ang daanan pero sinarado nila ang Iran. Nagdeklara ang CENTCOM ng total na harang sa lahat ng barko na papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran simula April 13, 2026, 10 a.m. Dati, ang Strait of Hormuz ang pinakamalakas na alas ng Iran. Paraan nila para kontrolin ang galaw ng langis sa mundo. Pero ngayon nabaligtad ang sitwasyon. Hindi na armas ng Iran ang strait. Naging kulungan na ito para sa kanila. Tingnan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Hindi ito simpleng military operation. Planado itong paraan para pigilan ng kita ng Iran. Ayon sa anunsyo, sakop ng harang ang lahat ng daungan at baybayin ng Iran sa Arabian Gulf at Gulf of Oman. Simula April 13, halos hiwalay na ang Iran. Walang papasok, walang lalabas. Kasama dito ang Bandar Abbas, pinakamalaking daungan. Dito dumadaan ng langis. Bushehr, may base ng Navy at Industry. Chabahar, mahalagang daungan para sa trade. Lahat ito, sarado. Pero may ginawa ang US na matalinong hakbang. Hindi nila isinara ang buong Strait of Hormuz. Ang target lang ay Iran. Ang mga barko papunta sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia, UAE, Qatar at Kuwait ay tuloy pa rin. Dalawang bagay ang nangyari dito. Nasakal ang Iran pero tuloy pa rin ang daloy ng langis sa ibang bansa. Mas ligtas din ito sa international law kumpara sa total na pagsara ng strait. Sa totoong buhay, ano ang epekto? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Iran ay nag-e-export ng halos 2 million barrels ng langis bawat araw. Kahit may sanctions na, nakakabenta pa rin sila. Pero ngayon, halos tuluyang nahinto na ang daloy ng langis nila. Ayon sa mga analis, maaring bumagsak ang kita ng Iran ng hanggang 80%. Sa isang iglap, halos naputol ang daloy ng pera papasok sa bansa. At hindi lang ito pananakot, may malaking puwersa ng militar sa likod nito. Nasa Arabian Sea ang USS Abraham Lincoln kasama ang Carrier Strike Group 3. May mga fighter jets tulad ng F-35C at FA-18E na nagbibigay ng kontrol sa himpapawid. Kasama rin ang USS Gerald R. Ford Group at mga destroyer na bumubuo ng harang sa dagat. May mga eroplano na nagbabantay sa dagat buong araw at gabi. May mga submarino na nakaabang at higit sa 50,000 sundalo ang nakasuporta sa operasyon. Pero isang bagay ang magdeklara ng harang. Iba ang pagpapatupad nito. Ang pinakamakitid na bahagi ng strait ay nasa 33 kilometers lang. At ang daanan ng mga barko ay mas makitid pa, mga 3 kilometers bawat direksyon. Sa ganitong kasikip na lugar, napakaraming tanker at daan-daang barko ang dumadaan araw-araw. Kailangang pigilan ng US Navy ang bawat isa, suriin kung saan papunta, at palayain ng hindi papuntang Iran, araw at gabi. Walang tigil, kahit anong panahon. Ganito ang sistema, ang mga destroyer ang bumubuo ng harang. May radar at satellite na nagbabantay sa lahat ng barko. May mga eroplano na umiikot sa itaas. Kapag may kahina-hinalang barko, nagpapadala ng team gamit ang helicopter. Aakyat sila sa barko. Susuriin ang kargamento at ruta. Kung papuntang Iran, ibabalik. Kung hindi, palalayain. Mukhang maayos sa plano, pero sa realidad, magulo. May mga barko na nagpapalit ng bandila. May nagsisinungaling sa ruta. May mga tanker na pinapatay ang signal. Matagal nang ginagawa ito ng Iran para umiwas sa sanctions. At malamang gagamitin din nila ito para makalusot. At kung gagalaw ang Iran gamit ang militar, malaki ang magiging problema. Tulad ng paggamit ng mga mabilis na attack boats. Kahit tinamaan na ang base ng Navy sa Bushehr, may natitira pa ring lakas ang Iran. May daan-daang maliliit na bangka, mabilis, madaling makagalaw, nakakalat sa iba't ibang bahagi ng baybayin. Pwede nilang gamitin ito para guluhin ng malalaking barko sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake. Matagal na itong pinaghandaan ng Iran. May mga missile din sila sa baybayin. Nakatago sa iba't ibang lugar. Handa laban sa mga barko. May banta rin mula sa mga submarine. Ang kanilang mga diesel-electric submarine ay mahirap makita, lalo na sa mababaw na tubig ng Gulf. At isa pa sa pinakadelikado, ang mga mina sa dagat. Pwede silang maglagay nito gamit ang maliliit na bangka. Kahit mukhang simpleng fishing boat lang. Sa gabi nila ito ginagawa. Isang gabi lang. Pwede nang maging delikado ulit ang daanan.
Pero may malaking advantage ang US. Wala na ang maayos na pamumuno ng Iran para pagsabay-sabayin ang mga atake. Nasira ang headquarters ng IRGC. Napatay ang intelligence chief. Nawasak ang sentro ng fast boat fleet sa Bushehr. Nandyan pa ang mga armas nila. Pero wala na ang magpaplano at mag-uutos. Parang orkestra na walang konduktor. At may isa pang mahalagang bahagi ng operasyon. Ang pagtanggal ng mga mina. Nilagyan ng Iran ng mina ang Hormuz, kaya naging delikado ang daanan. Umiwas ang mga commercial vessel, tumaas ang insurance, at halos tumigil ang galaw ng barko noong April 11. Pagkatapos nito, nagsimula ang US Navy ng operasyon laban sa mga mina. May mga barko na pumasok sa Strait of Hormuz papunta sa Arabian Gulf. Ito ang unang beses mula nang magsimula ang gulo. Akala ng iba, ito na ang simula ng full na paglilinis ng mina. Pero may mahalagang detalye. Bumalik din agad ang mga barko matapos ang ilang oras. Hindi pa ito full operation. Isa lang itong simbolo, isang mensahe, na kaya nilang pumasok at kaya nilang kontrolin ang sitwasyon. Bukod pa dito, nandyan pa rin ang banta ng Iran na gumamit ng hypersonic missiles at technically may ceasefire pa rin. Ginamit ng US ang pagkakataon na ito para tumawid sa Hormuz. Malinaw ang mensahe, kaya nilang dumaan kahit kailan nila gusto. Pero tandaan, ang mga destroyer ay hindi para maglinis ng mina. Ang totoong paglilinis gagawin gamit ang underwater drones at espesyal na kagamitan. Ayon sa commander ng CENTCOM na si Brad Cooper, nagsimula na sila gumawa ng bagong ligtas na daanan para sa mga barko. Pero hindi pa ito tapos. Wala pang ina-announce na safe route. Sa mga susunod na araw, sasali ang mga underwater drone sa operasyon. May mga helicopter din na nag-i-inspect ng dagat para hanapin at tanggalin ang mga mina. Ilang linggo ginawa ng Iran ang paglalagay ng mina, kaya inaasahan na ilang linggo rin ang paglilinis. Pero bawat mina na natatanggal, unti-unting bumubukas ang daanan, bawat parte na nagiging ligtas. Unti-unting bumababa ang presyo ng langis, at unti-unting nawawala ang kontrol ng Iran sa Hormuz. Kahit magtangka pa silang maglagay ulit ng mina, kayang pigilan ng US dahil kontrolado na nila hindi lang ang dagat, kundi pati ang himpapawid. Sa panahon ngayon, hindi lang sa lupa or dagat nangyayari ang laban, pati sa impormasyon, sa balita. Maraming sources, iba-iba ang sinasabi, at minsan nalilito ang mga tao kung ano ang totoo. Kaya mahalaga na makita ang iba't ibang side ng balita para mas maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ang system na ito, hindi ang mga article ang nirarate, kundi ang mismong news source. Kaya agad mong makikita kung anong side ang pinapanigan ng isang media outlet. Makikita mo rin ang accuracy score nito at kung sino ang nagpopondo o may-ari. May feature din ito na tinatawag na blind spot. Dito makikita kung aling balita ang pinapakita ng isang side pero hindi naman pinapansin ng kabila. Makakatulong ito para maintindihan kung may bias o may tinatago. Ginawa ito ng dating engineer mula sa NASA. Layunin nito na tulungan kang umiwas sa maling impormasyon. Ngayon balik tayo sa mas malaking larawan. Hindi lang simpleng aksyon ang blockade na ito. Ito ang pagtanggal sa huling alas ng Iran. Simula nang magsimula ang gulo, isa-isa nang nawawala ang lakas ng Iran. Una, bumagsak ang air defense. Mahigit 100 na eroplano ng koalisyon ang pumasok sa airspace ng Iran. Tumama sa Central Tehran at ligtas na nakabalik. Pati mga underground facility napasok gamit ang B-2 bombers na may mabibigat na bomba. Sunod, nasira ang lakas sa dagat. Nawasak ang naval base sa Bushehr. Naputol ang command chain. Nasira ang headquarters ng IRGC. Napatay ang intelligence chief at operations commander. Humina rin ang kanilang mga kakampi. Kinamaan ang logistics hub sa Miabad. Naputol ang supply papunta sa Hezbollah at Houthis. At ang huli nilang alas, ang Strait of Hormuz. Ang plano nila, isara ito. At hawakan ang ekonomiya ng mundo. Matagal na itong pinakamalakas nilang panakot. At noong nagsimula ang gulo, nagawa nga nila itong isara. Resulta, biglang tumaas ang presyo ng langis. Nagkaroon ng krisis sa fuel sa Europe at nagkaroon pa ng protesta ng mga truck driver sa iba't ibang bansa. Pero ngayon, pinipilit ng US na buksan ng strait. Nililinis nila ang mga mina. Gumagawa sila ng ligtas na daanan para sa buong mundo. Pero sabay nito, sinarado nila ang Iran. Hindi makalabas ang langis. Hindi makapasok ang mga kailangan nila. Halos tumigil ang kita. Ang plano ng Iran dati, isara ang strait para maapektuhan ang buong mundo. Pero ang sagot ng Amerika, sige, bubuksan namin pero kayo ang ikukulong namin. Binalik laban sa kanila ang sarili nilang armas. Bukas ang strait para sa lahat maliban sa Iran.
Pagdating sa mga kakampi, hindi lahat sumuporta. Sinabi ni Donald Trump na may sasama. Pero sa ngayon, UAE at Bahrain pa lang ang malinaw na sumuporta. Ang UK, Germany at Australia tumanggi. Ang France hindi rin masyadong nakialam. Ibig sabihin, halos mag-isa ang US sa operasyon. Kaya may malaking tanong, gaano ito katagal kayang gawin? 2 carrier strike group, maraming destroyer, mga eroplano, submarino. Lahat ito kailangan ng fuel, amo, tao, maintenance. Kayang tumagal ng ilang linggo, pwede ring ilang buwan. Pero kung taon na, halos imposible. Ang tunay na tanong, mauubos ba ang lakas ng US bago sumuko ang Iran? Para sa ibang bansa, tumataas ang gastos sa energy. Mga bansang tulad ng India, South Korea at Japan, kailangan maghanap ng ibang source ng langis, lalo na ang India. Isa ito sa pinakamalaking importer ng langis sa mundo. Dati nakakabili sila ng murang langis mula Iran. Ngayon, napipilitan silang bumili sa mas mahal. Kapag tumagal pa ito, may posibilidad ng global recession. At ang pinakaapektado, hindi lang Iran, kundi China. Ang China ang pinakamalaking bumibili ng langis ng Iran. Kahit may sanctions, nakakabili pa rin sila dati gamit ang mga ghost tanker. Pero ngayon, putol na rin ang daloy na yon, pati mga tanker ng China. Hindi na rin pwedeng pumasok sa mga port ng Iran. Malaki ang epekto nito sa China. Una, wala na silang murang langis mula Iran. Kailangan na nilang bumili sa mas mahal. Pangalawa, ang investment nila sa Chabahar Port parang wala nang silbi sa ngayon. Naging port na nakasara. At pinakamahalaga, may malinaw na mensahe ang US sa China. Kami ang may kontrol sa daloy ng energy sa Gulf at kaya naming patayin ng kahit anong supply kahit kailan. Malamang, kukondena ito ng China sa salita. Pero sa totoong aksyon, malabong makialam. Ayaw nilang makipagbanggaan sa US, lalo na may tension pa sa Taiwan. Sa global oil market, halo ang epekto. Dahil nawala ang langis ng Iran, tumataas ang presyo. Pero dahil binubuksan ng strait at nililinis ang mga mina, nagkakaroon ng balanse. Dumadaloy pa rin ang langis mula sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Plano nilang dagdagan ng production. Sa mga susunod na panahon, posibleng mag-stabilize ang presyo pero wala na ang Iran sa equation. At malaking bagay iyon para sa Europe, malaki ang epekto nito. Kapag naging maayos ulit ang daloy ng langis, bababa ang pressure sa presyo. Ang truck driver sa Dublin, ang farmer sa Paris, posibleng maramdaman ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Ngayon, ano pa ang pwedeng gawin ng Iran? Sa teorya, may options pa. Pero sa realidad, kaunti na lang. Pwede silang maglagay ulit ng mina. Pero mahirap na dahil kontrolado ng US ang himpapawid at tuloy-tuloy ang surveillance. Pwede rin silang maglunsad ng atake sa dagat pero wasak na ang naval base sa Bushehr. Mahina na ang fast boat fleet at kulang na ang depensa sa baybayin. Pwede pa ring gumanti ang Iran. Halimbawa, atakihin nila ang energy facilities ng mga bansa sa Gulf tulad ng nangyari sa Jubail. Pero delikado ito dahil lalo nitong itutulak ang Saudi Arabia at United Arab Emirates laban sa Iran. Mas lalo silang maiisa. Pwede rin nilang gamitin ang kanilang mga proxy forces. Pero mahina na ang sistema nila. Sira na ang command chain ng IRGC. Tinamaan ang logistics hub sa Mi'abad. Naputol ang supply lines. Pati usapang pangkapayapaan sa Pakistan bumagsak. At pagkatapos nun, dumating ang blockade. Malinaw ang mensahe. Bumalik kayo sa usapan o lalo pang lalakas ang pressure. At ang pinakamahalagang realidad, unti-unting sinasakal ng blockade ang ekonomiya ng Iran. Kapag umabot sa zero ang kita sa langis, mahihirapan silang magpasahod sa sundalo. Mahirapan gumawa ng armas. Matutuyo ang suporta sa mga kakampi. Hindi pabor sa Iran ang oras. Bawat linggo, lalong humihina ang posisyon nila. Malinaw ang mensahe ni Donald Trump, makipag-usap kayo o lulubog kayo. Sa loob ng maraming taon, tinakot ng Iran ang mundo gamit ang Hormuz. Sinasabi nila, armas namin ito. At totoo, naging armas nila ito. Noong isinara nila ang strait, biglang tumaas ang presyo ng langis. Nagkaroon ng krisis sa fuel sa Europe. Huminto ang galaw ng ilang bansa. Pero noong April 13, 2026, binawi ng US ang armas na iyon. At binaliktad, binubuksan ng strait pero sinasarado ang Iran. Dililinis ang mga mina pero nakakulong ang langis nila. Malaya ang world trade pero isolated ang Iran. Ito ang malinaw na halimbawa ng isang bansang natalo gamit ang sarili nitong lakas. Hindi na armas ng Iran ang Hormuz ngayon.
At kung dito natin ipagpapatuloy ang usapan, may isang bagay na mas lalong lumilinaw habang tumatagal ang sitwasyon. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may kontrol sa dagat, kundi kung sino ang may kakayahang kontrolin ang takbo ng desisyon ng ibang bansa. Dahil sa puntong ito nagsisimula ng mag-shift ang focus. Hindi na lang ito tungkol sa Iran at US, kundi tungkol sa kung paano napipilitan ng ibang bansa na pumili ng side kahit ayaw nila. Isipin natin ito. May mga bansa na gusto lang manatiling neutral, ayaw makisali, ayaw makialam. Pero kapag naapektuhan na ang supply ng energy, ang trade routes at ang presyo ng bilihin, napipilitan silang gumawa ng desisyon. At kadalasan, hindi ito base sa politika, kundi sa pangangailangan. Halimbawa, kung ang isang bansa ay biglang nahirapan sa supply ng langis, kailangan nilang maghanap ng kapalit. At kung sino ang makakapagbigay, doon sila lalapit, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. At dito pumapasok ang tinatawag na silent alignment. Walang formal na alliance, walang announcement, pero sa kilos, makikita mo kung saan sila kumakampi. Ngayon may isa pang mas malalim na epekto. Ang pagbabago sa negotiation power ng bawat bansa. Dati may leverage ang Iran dahil sa Hormuz. Pwede nilang sabihin, kapag ginalaw nyo kami, maaapektuhan ng buong mundo. Pero ngayon, nawala ang leverage na yun. At kapag nawalan ka ng leverage sa negotiation, ibang usapan na yun. Hindi ka na nakikipag-negotiate bilang equal, kundi bilang isang side na may limitadong options. At ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa dynamics ng sitwasyon. Ngayon naman tingnan natin ang epekto sa long-term planning ng mga malalaking kumpanya. Hindi lang gobyerno ang nag-a-adjust, pati mga malalaking kumpanya sa mundo. Mga oil companies, mga shipping giants, mga manufacturing firms. Kapag nakikita nila na ang isang region ay unstable, nagsisimula silang mag-isip ng long-term shift. Halimbawa, paglipat ng supply chain sa ibang bansa, pag-iwas sa high-risk routes, pag-diversify ng energy sources. At ang mga desisyong ito, hindi basta-basta binabalik. Kapag nag-shift na sila, madalas permanente na yon. Ibig sabihin, kahit matapos ang crisis, may mga pagbabago na hindi na mababalik sa dati. Ngayon may isa pang aspeto na madalas hindi napapansin. Ang epekto sa innovation. Kapag may krisis, napipilitan ng mundo na maghanap ng solusyon. Mas mabilis ang development ng technology. Mas mabilis ang adaptation. Halimbawa, mas advanced na tracking system para sa barko. Mas efficient na fuel alternatives. Mas matibay na logistics planning. Sa madaling salita, ang pressure ay nagiging dahilan ng progress. Pero may kapalit. Dahil habang may mga bansang umuunlad dahil sa adaptation, may mga bansang nahuhuli. At sa kasong ito, malaki ang risk na maiwan ang Iran. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang angle, ang epekto sa global currency flow. Kapag nagbago ang galaw ng oil trade, nagbabago rin ang galaw ng pera. May mga bansang kumikita ng mas malaki. May mga bansang nawawalan ng income. At kapag nangyari ito, nagkakaroon ng shift sa economic power. Hindi ito agad makikita, pero sa paglipas ng panahon, lumalabas ang epekto. May mga currency na lumalakas. May mga currency na humihina at sa dulo, nagbabago ang balance ng global economy. Ngayon may isa pang tahimik pero mahalagang factor, ang oras. Habang tumatagal ang blockade, dalawang bagay ang nangyayari. Ang isang side ay napapagod, ang kabilang side ay nasasanay. At minsan, ang pagiging sanay ang mas delikado. Dahil kapag nasanay ang mundo na wala ang isang bansa sa supply chain, unti-unti itong nakakalimutan. At kapag nangyari iyon, kahit bumalik pa sila, hindi na sila kasing halaga tulad ng dati. Ito ang tinatawag na slow fading relevance. Hindi biglaan, hindi dramatic, pero tuloy-tuloy. Ngayon isipin natin ang pinaka worst case scenario para sa Iran. Hindi giyera, kundi irrelevance. Yung punto na kahit wala sila, kaya pa rin gumana ng mundo. At kung umabot sa ganitong sitwasyon, ito ang pinakamahirap balikan. Dahil hindi na ito tungkol sa pagkawala ng lakas, kundi pagkawala ng pangangailangan sa kanila. Ngayon naman bumalik tayo sa mas strategic na perspektibo. Kung titingnan ang galaw ng US, hindi lang ito tungkol sa pagkontrol ng isang choke point. Isa itong demonstration, isang mensahe sa buong mundo na kaya nilang i-isolate ang isang bansa nang hindi sinasara ang buong sistema. Presisyon, hindi total shutdown. At ito ang bagong modelo ng pressure. Mas targeted, mas controlled, mas mahirap kontrahin. At habang nakikita ito ng ibang bansa, nag-a-adjust din sila. Nag-iingat, nagpaplano dahil alam nila posibleng mangyari ito sa iba rin. Ngayon sa huli,
may isang tanong na nananatili. Sa ganitong klasing laban, ano ba talaga ang sukatan ng panalo? Hindi lang territory, hindi lang military strength, kundi control. Control sa daloy ng resources, control sa desisyon ng ibang bansa, control sa takbo ng ekonomiya at sa puntong ito ng kwento. Mukhang iyon ang tunay na laban. Hindi kung sino ang may mas maraming armas, kundi kung sino ang may mas maraming kontrol sa sistema. Dahil sa modernong mundo, ang tunay na kapangyarihan, hindi na lang sinusukat sa lakas ng putok, kundi sa kakayahang galawin ng mundo, nang hindi kinakailangang sirain ito. At habang tumatagal pa ang sitwasyon, may isa pang tahimik na pagbabago na unti-unting nangyayari. Ang paglipat ng sentro ng kontrol mula sa pisikal na lugar, papunta sa sistema. Dati ang kontrol ay nakikita, mga barko, mga missile, mga base militar. Pero ngayon, mas lumalakas ang kontrol na hindi mo agad nakikita. Ito ang kontrol sa data. Bawat barko na gumagalaw may digital record. Bawat ruta may history. Bawat transaksyon may bakas. Ibig sabihin, kahit hindi mo harangan ng isang daungan, pwede mo pa ring pigilan ang galaw gamit ang impormasyon. At ito ang isang malaking shift. Hindi na kailangan laging gumamit ng lakas. Minsan, sapat na ang kaalaman kung saan gagalaw ang kalaban. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa mga bansang umaasa sa taguan na strategy. Yung mga gumagamit ng fake routes, nagpapalit ng identity ng barko, o nagtatago ng origin ng langis. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap ito. Dahil ang mundo ay mas connected na. Mas mabilis ang impormasyon, mas mahirap ang magtago. At sa ganitong setup, ang mga bansang umaasa sa ganitong taktika ay unti-unting nawawalan ng advantage. Ngayon naman tingnan na natin ang isa pang angle, ang epekto sa future investors. Sa bawat krisis may dalawang klase ng investor, yung umatras at yung naghihintay ng pagkakataon. Pero sa ganitong sitwasyon, mas maraming nagiging maingat. Kapag nakita nila na ang isang bansa ay madaling ma-isolate, nagiging hesitant sila. Kahit matapos ang crisis, may takot na maulit ito. Kaya ang investment ay hindi agad bumabalik. At kung bumalik man, mas maliit, mas maingat, mas kontrolado. Ito ang long-term damage na hindi agad nakikita. Hindi ito headline, pero ramdam ito sa ekonomiya. Ngayon may isa pang mahalagang bahagi, ang pagbabago sa mindset ng mga leader. Kapag nakita nila ang nangyari dito, may dalawang reaksyon. Yung iba, magiging mas agresibo. Isipin nila na kailangan nilang palakasin ang sarili nilang defense. Pero yung iba, magiging mas maingat, iiwas sa mga sitwasyon na pwedeng humantong sa ganitong klaseng isolation. At dito nagkakaroon ng pagbabago sa global behavior. Mas maraming bansa ang magiging calculated. Mas iisipin nila ang consequences bago kumilos. Ngayon pag-usapan naman natin ang isa pang hindi obvious, ang epekto sa oras ng desisyon. Dati, ang mga ganitong galaw ay inaabot ng matagal bago makita ang epekto. Pero ngayon, mas mabilis. Sa loob ng ilang araw, ramdam agad ang epekto sa market, sa presyo, sa supply. Ibig sabihin, mas mabilis na rin ang pressure. At kapag mas mabilis ang pressure, mas mabilis din ang response. Pero may downside ito. Mas mabilis ang desisyon. Mas mataas ang chance ng pagkakamali. At sa ganitong kalaking sitwasyon, isang maling galaw lang pwedeng magdulot ng malaking problema. Ngayon tingnan na natin ang isang mas malalim na perspektibo. Ang paglipat ng power mula sa resource papunta sa kontrol ng access. Dati, ang may hawak ng langis ang may kapangyarihan. Pero ngayon, ang may kontrol kung sino ang pwedeng gumamit nito, ang may tunay na power. Malaking pagbabago ito. Dahil kahit may resource ka, kung hindi mo ito mailabas, wala rin itong silbi. At ito ang eksaktong nangyayari. Hindi nawawala ang langis ng Iran. Nandyan pa rin. Pero hindi nila magamit, hindi nila maibenta. At sa mundo ng ekonomiya, ang hindi nagagalaw na resource, parang wala ring halaga. Ngayon may isa pang layer, ang epekto sa future alliances. Habang nakikita ng ibang bansa ang nangyayari, nagiging mas maingat sila sa pagpili ng partner. Hindi lang nila tinitingnan kung sino ang malakas, kundi kung sino ang stable, kung sino ang reliable sa long term, at kung sino ang hindi madaling ma-isolate. Ito ang bagong standard. Hindi sapat na may resources ka. Kailangan mo rin ng stability. Ngayon kung titignan natin ang kabuuan ng sitwasyon, parang unti-unting nagiging malinaw ang isang pattern. Hindi ito bigla ang pagbagsak. Hindi rin ito isang malaking laban, kundi isang proseso, isang dahan-dahang pagbabago, kung saan ang isang bansa ay unti-unting nawawalan ng options. Hindi dahil sa isang strike, kundi dahil sa sunod-sunod na limitasyon. At habang tumatagal,
lumiliit ng lumiliit ang pwede nilang gawin hanggang sa dumating sa punto na ang natitirang choice ay hindi na kung paano lalaban, kundi kung paano mag-a-adjust. At sa dulo ng lahat, may isang simpleng realization. Sa modernong mundo, ang laban ay hindi lang kung sino ang may hawak ng yaman, kundi kung sino ang may kontrol kung paano ito gagalaw. Dahil kahit gaano kalaki ang hawak mo, kung hindi mo ito mapakilos, hindi ka pa rin panalo.